tanan. O, diba? Feel na feel ko talagang nasa Bacolod ako. Tsaka, yung amoy na parang chicken inasal, parang hindi ko na kailangan pumunta sa Bacolod dahil dito na mismo, amoy na amoy ko na. At syempre, napaka-espesyal ng umagan to dahil makakasama natin ngayong umaga ang napakagaling na aktor at walang kupas ang kagwapuhan. Siyempre, Isang Joel Torre! Hello po! Ngayong aga, Maria. Good morning po. Good morning din. Ngayong aga sa inyo tanan. Oo, di ba? Okay. Ano po itong iluluto natin ngayon? Itong lutuin natin yan, pinakasimple pagkain sa amin. It's called apan-apan. Parang adobong kangkong pero Ilonggo style. Ang kaibahan, meron tayong ginamos or bagoong. Ginamos or Ilonggo bagoong. Parang shrimp po ba yun? Yan yun. Kaya bloke-bloke yan. Oo. Yan, ibang amoy, no? Yun ang gagamitin natin para sa apan-apan. Naku, pwede na po ba nating simulan? Takam na po Sige. talaga ako. Tulad ng karamihan ng pagkain natin na Pilipino, siyempre gigisa tayo. Okay Konting oil lang. And then, red onions, tapos garlic. Habang pinapainit niyo po yun at nagigisa po tayo, ano po yung pinaka-paborito ninyo? Inasal. Oo. Kasi yun ang pinaka-famous dish ng mga taga-Bacolod, ng mga Ilonggo. Inasal is manok na quartered na manok na nilagay sa skewer. So, pag inihaw mo, inasal ang tawag doon. Alam mo bakit tawag dito apan-apan, Maria? Bakit po? Kasi version namin ito ng parang adobong kangkong. Ang apan-apan, pagkain ng mga manghihirap. Sa farm, sa mga bukid, ang apan para sa amin, yung malaking grasshopper. Paklong, di ba? Okay po. Yung malalaki. So, niluluto nila yan. Tapos, kinakain, piniprito, deep-fried. Tapos, yun ang ulam nila. Siyempre, konting tubig. That's why it's called a water spinach. Tapos, simple lang. Lagyan natin ng suka. And then, of course, lagyan natin ng konting asin. Okay, pwede na yan. And the last to go is our bagoong. Ayan. Yan. Voila, simple. Tapos na. Namit. Namit? Ano po yung namit? Masarap. Oo. Oh, ayan. Amoy pa lang, oh. Talagang ang sarap-sarap. Una kong tanong, asan dito yung kansi? Ito, Marian, ito yung kansi. Sorry, Ito po ay parang bulalo. Bulalo, oo. Ay, sige, tikman ko lang po ng ganito. Bulalo, pero parang Maasim. sinigang na... Ito yung pangpaasim namin. Ano po ito? Batuan. Batuan siya. Kaya masarap. Masarap po. Wala yan dito sa Manila. Ito naman po yung sisig. Sorry. Ito po yung niluto natin kanina. Tikman ko nga po itong napakasimpleng kangkungan na ito. Apan-apan. Masarap siya. Masarap siya, no? Very simple. Ang tawagan nila apan-apan kasi dati kinakain nga nila yung grasshopper, so... Ang sarap nito, ha? Ikaw naghalo niyan eh. Siyempre, masarap. Marunong ka talaga magluto. Bago ko po maubos lahat ng to, gusto ko makapagkwentuhan po sa inyo. Paano niyo po naisip na magtayo ng ganitong kasarap na manukan? Kasi taga-Bacolod kami. Kaya naisip na namin ng wife ko na kailangan, siyempre, lagi tayo napupuyat sa shooting, sa taping. Eh, hindi na ako bumabata eh. Sabi ko, kailangan may fallback position tayo. Sabi, anong fallback position? My mom was in the food business. May catering kami sa Bacolod before. Tapos yung tita ni Christy had a restaurant din. So sabi ko, gawa tayo ng restaurant. Yeah, restaurant? Bakit restaurant? Ay, kung restaurant, what kind of restaurant? Taga-Bacolod tayo, syempre. Kailangan may signature dish tayo. So anong signature dish natin? Kundi what's the most popular dish sa Bacolod? Which is chicken inasal. Inasal. That's the birth of JT's Manukan Grill. Aware po ba kayo na pinag-uusapan talaga ng lahat ng tao na kapag merong ganitong manukan JT's ang sinasabi nila? Oh, thank you. Di ko po alam yun. Ay, talaga po? Di ko alam. Well, ako isa to sa mga paborito kong ihawan at manukan talaga. Sabi ko nga sa inyo, yung ison kaya yung favorite ko dito. Oo. Tsaka sana yung iso ni Pero Marian. recipe niyo po ba lahat ng ito? O... Merong tayong cook, no? Tapos spot on naman yung mga inasal. Gumawa na kami ng sariling version namin para maiba naman. Pero lahat ng inasal, masarap.
Lalo na yung galing talagang Bacolod. May mga friends ako na may mga inasal restaurant din sila. I always recommend inasal. Hindi lang JT's kasi proud ako na taga Bacolod kami. Opo. Siyempre, gusto namin i-promote yung lugar namin. Lalo na yung pagkain. Kasi ang Bacolod, known din for its food. Masarap talaga sa Bacolod. Well, Iloilo was the start. Sila talaga yung galing doon yung mga recipes. Tapos yung mga taga Iloilo na nag-migrate sa Bacolod, dala-dala nila yung mga recipe nila, yung mga Paano po old kayo recipe. napadpad sa Maynila? Kung galing po kayo sa Bacolod, anong dahilan bakit po kayo napadpad sa Maynila? Kasi bata pa ako, gusto ko lang mag-artista. Dahil sa pag-aartista. I was doing theater with Peke Galiaga way before, mga 60s pa. 1969, 70s. So, nung graduate ako ng college, alam nga naman, wala lang kami trabaho sa Bacolod bilang artista. And tamang-tama, nanalo si Peke ng film niya sa Experimental Cinema of the Philippines, which is Oro Plata Mata. So, straight right after graduation, ito na yung unang trabaho ko sa pelikula. Oo, swerte lang, swerte. And Peke has been my mentor. Talagang siya nagturo sa akin mula bata pa ako. Hanggang high school, college. Bakit po narinig ko po mayroon pong biro na ginagawa yung mga taga sa probinsya niyo sa Bacolod? Sabi niya mahilig daw po kayo sa matatamis. May mga halos daw, baka diabetes po kayo. Sugar country kami. Marami kaming asukal. Pero the recipes, sa amin, pag matamis, yung mga sweets, matamis talaga. Kung mahilig po kayong kumain Pero- ng matamis, matamis din po ba kayo bilang tao? Ibig sabihin, sweet po ba kayo? Sa language, oo. Sa ugali, ganun din. Kasi laid back lang yung mga taga-Bacolod. Nakita ko Relax nga po lang. kayo nung oo. asawa niyo, sweet niyo po eh. Enjoy lang. Yun ang mga Ilongga, mas matamis. Pero matapang, matatapang yung mga Ilongga. Kaya hindi totoo yung pag-Ilongga. Akala nyo malambing lang kaagad, Matatapang ang mga yan, oo. Pwede po ba tayo magkaroon ng hugot Ilonggo style naman? May sasabihin po kung hugot line, sasabihin niyo po sa lengguwahe niyong mga taga-Ilonggo. Oh, sige, pwede. Game. Subukan natin Okay, Buti pa ang luha, lagi nahalikan ng pisngi mo. Ako kaya, kailan? Mayo pang luha, pero may ginahaluka lang ako nga guya. San o kuya man? Number 2, hugot line. Sana naging unan mo na lang ako para gabi-gabi kayakap kita. Tani, ako na lang ulunan mo para kada gabi ginahakusta ka. Hakos. Paano po yung I love you? Langga ta ka. Ay, sweet! So, the term of endearment usually is pangga. Pangga. Palangga or... Palanggana po. Mas malaki yun. Mas malaki. Pero ang palangga namon, mas sobrang laki yun. More than the universe. Well, salamat po. Thank you, Dahil Marian. nakapasok kami dito sa inyong napakasarap na manukan. Thank you. At uubusin ko pong lahat Sige, ito. kain nyo. Pero Oo. bago yun, kailangan, pwede po ba tayo mag-selfie? Pwede. Ayan, 3, 2, 1. Yay! Mula Luzon, dumalaw tayo sa Visayas at syempre para kumpleto Mindanao naman. Ipagluluto daw tayo ni Mark. Pero bago yan, kakain muna po ako. Kaon ka? Kaon na, okay, kaon na. Kaon Ako ka nasa mo. may isul ko. Kaon na ta, ho. Ito.